Isang mainit na usapin ngayon sa Kongreso ang panukalang pagbabawas ng pondo ng Office of the Vice President (OVP) para sa taong 2026. Ito ay matapos maghain ng resolusyon si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na tapyasan ng budget ng OVP mula sa 900 at 2 milyon pababa sa 100 at 78 milyon. Ayon kay Tinio, hindi raw makatarungan na bigyan ng napakalaking pondo ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte, lalo na't ilang beses na itong hindi dumadalo o kahit ang sinumang kinatawan nito sa mga pagdinig ng House of Representatives hinggil sa paggamit ng kanilang pondo. Giit ni Tinio, malinaw na tila walang pagpapahalaga ang OVP sa proseso ng Kongreso, na siyang may mandato na busisiin kung saan napupunta ang bawat sentimo ng pera ng bayan. Anya, ang paulit-ulit na hindi pagharap ng OVP sa mga budget hearing ay hindi simpleng isyong administratibo lamang, kundi isang anyo ng kawalan ng respeto sa oversight function ng lehislatura. Hindi raw ito unang pagkakataon. Sa mga nakaraang taon, ilang beses na ring napaulat na hindi nakadadalo si Vice President Duterte o ang kanyang mga kinatawan sa ganitong uri ng pagdinig. Para kay Tinio, kung hindi ipapakita ng OVP ang buong transparency sa paggamit ng pondo, paano pa ito bibigyan ng halos 1 bilyong pisong budget? Sa kanyang pahayag, tinanong pa ni Tinio kung patuloy silang hindi sisipot sa mga pagdinig kung saan dapat nilang ipaliwanag kung saan napupunta ang pera ng taumbayan, bakit pa natin sila bibigyan ng halos 1 bilyong pisong budget? Dagdag pa ng kongresista, ang mungkahing pagbawas ng pondo mula 900 at 2 milyon patungong 100 at 78 milyon ay simbolo ng paninindigan na dapat managot ang mga opisyal sa bawat pisong ginagastos ng kanilang tanggapan. Hindi raw ito parusa, kundi paalala na ang pagiging isang halal na opisyal ay hindi pribilehiyo, kundi pananagutan sa mamamayan. Sa mga nakalipas na pagdinig ng Kamara, ilang mambabatas na rin ang nagpahayag ng pagkadismaya sa umano'y kakulangan ng transparency ng OVP. May ilan ding nagsabing nararapat lamang na ipakita ng tanggapan ni VP Sara ang mga detalye ng kanilang gastusin, lalo na't galing ito sa buwis ng bawat Pilipino. Para kay Representative Tinio, kung talagang walang itinatago ang OVP, mas makabubuting humarap ito sa mga pagdinig upang malinawan ang publiko. Anya, sa halip na umiwas, dapat ipakita ng OVP na ito ay handang makipagtulungan sa Kongreso para sa mas maayos at malinaw na paggamit ng pondo. Sa ngayon, nananatiling usap-usapan ng mungkahing ito ni Tinio na para sa ilan ay isang hakbang tungo sa pananagutan at transparency sa pamahalaan. Ngunit para naman sa iba, ito'y maaaring pagmumukhang isyong politikal laban sa pangalawang pangulo. Sa huli, giit ni Tinio, ang pagiging Vice President ay hindi lamang posisyon kundi isang tungkulin sa taumbayan. Kung ayaw nilang ipaliwanag ang kanilang gastos, dapat bawasan ang pondo hanggang matuto silang managot. Ang panukalang ito ay patuloy pang tatalakayin sa mga susunod na sesyon ng Kongreso habang hinihintay ng publiko kung paano tutugon ng OVP sa mga akusasyon ng kakulangan sa transparency. Hanggang sa ngayon, nananatiling tanong ng marami, ipapakita ba ni Vice President Sara Duterte ang kaniyang panig o mananatiling tahimik ang Office of the Vice President sa gitna ng mga batikos?